Ito na yata ang isa sa pinaka-interesting na car wash na nasubukan ko. Hindi dahil sobrang premium, hindi dahil sobrang high-tech, kundi dahil may isang bagay akong na-realize pagkatapos kong subukan. Automated daw siya. Pero hindi pala laging 100% automated. Sa video na to, susubukan natin ang jet wash dito sa may Madison, Muntinlupa. Yung tipong drive-thru style, pasok ka lang, ilang minuto, tapos na. Pero gaano ba talaga ito kalinis? Safe ba ito sa sasakyan at sulit ba ang binabayad mo? Tara, subukan natin. Ano nga ba ang automated car wash? Kung sanay ka na sa traditional car wash, iba experience to. Sa normal na setup, iiwan mo ang sasakyan, may magsasabon, may maghuhugas, may magpupunas. Tapos maghihintay ka ng 30 minutes hanggang 1 oras. Minsan mas matagal pa kapag weekend at mahaba ang pila. Pero dito, ikaw mismo ang mag-drive papasok sa washing bay. May guidelines para sa alignment, may stop signal, at kapag tama na yung pwesto mo, magsisimula na ang buong wash cycle. Parang drive-thru, pero kotse ang in-order mong linisin. At para sa maraming Pinoy, medyo bago pa rin ang ganitong setup, kaya natural lang na maging curious. First impression, medyo kinabahan din ako. Nung una akong papasok, medyo kabado rin ako. Paano kung mali yung alignment? Paano kung sumabit? Paano kung hindi maisara ng maayos? Pero mabilis naman ako naging kampante. May staff na umaalay, malinaw ang instructions, madaling sundan ang guidelines, at kung gusto mo, pwede ka magstay sa loob habang nililinis yung kotse. Pero para sa review na to, mas pinili kong bumaba at panoorin ang buong process sa labas. At dito ko mas nakita kung paano talaga gumagana yung sistema. Step by step, paano yung proseso? Una, may pre-soak cycle. Babasain muna yung buong sasakyan gamit ang water jets para lumuwag ang alikabok at dumi. Sunod ang shampoo application. At dito ko agad napansin ang isang bagay. Kahit automated ang sistema, hindi ibig sabihin na masina ang gagawa lahat. May ilang bahagi sa kotse ko na may makapit na dumi. Kaya minabuti ng staff na punasan ito manually. Mahalagang detalye yan at babalikan natin mamaya. Pagkatapos ito ay ang lava foam. Ito yung makapal at makulay na foam na bumabalot sa buong sasakyan. Ito rin siguro ang pinaka-entertaining panoorin sa buong proseso. Kasunod ang water rinse para alisin ang foam at tatanggal na dumi. Pagkatapos ay water wax para magdagdag ng konting shine sa finish. Sunod ang air turbo drying. Dito ako medyo nagulat. Akala ko nung una ay may drying rollers o machine towels. Pero air drying pala ang pangunahing proseso. Pagkatapos ito, mayroon pa ring manual microfiber drying para mas maayos ang final finish. Kasama rin sa package ang vacuum ng floor area at trunk. At syempre, tire shine bilang finishing touch. Ang pinaka-interesting na natutunan ko. Ito siguro ang pinaka-importanting observation ko sa buong experience. Kapag pinanood mo ang marketing ng ilang automated car wash, parang machine ang gumagawa ng lahat. Pero sa actual experience ko, hindi ganun kasimple. Nung may nakita silang mga dumi na medyo kumapit sa paint, pumasok pa rin ang manual intervention. At sa totoo lang, magandang bagay yon. Dahil kung machine lang ang aasahan sa lahat ng sitwasyon, may mga dumi talagang hindi matatanggal ng maayos. Kaya para sa akin, mas tamang tawagin itong semi-automated o automated assisted wash. Machine ang pangunahing gumagawa ng trabaho, pero may tao pa ring tumutulong kapag kinakailangan. At para sa akin, mas realistic yon kaysa ipilit na puro automation lang. Safe ba sa pintura? Isa ito sa mga unang tanong ng maraming car owners. At honestly, concern ko rin yon. Pero sa experience ko sa jet wash, wala naman ako nakitang brushes na dumidikit sa pintura. Ang pangunahing proseso ay water jets, foam application, rinse cycles at air drying. Kaya kung ang concern mo ay baka kuskusin ng makina ang pintura mo, gaya ng ilang brush type automated washes sa ibang bansa, hindi yon ang setup na na-experience ko ito. Pinakamalaking advantage, oras. Dito talaga lumabas ang pinakamalaking selling point. Inurasan ko yung buong proseso. More or less, 18 minutes mula umpisa hanggang matapos. Pero ang claim ng shop ay nasa around 15 minutes lamang. At honestly, malapit naman.
Kung ikukumpara sa traditional car wash na usually umaabot ng 30 minutes hanggang 1 oras, malaking tipid na sa oras yon. Lalo na kapag weekend, lalo na kapag mahaba ang pila, at lalo na kung busy kang tao. Dito ko na-realize na hindi lang pala car wash ang binabayaran mo. Binibili mo rin yung oras mo. Pero may mga limitasyon din. Una, huwag mong asahan na full service detailing ito. Quick exterior cleaning lang ang pangunahing focus. May vacuum naman sa floor at trunk, pero wala yung full interior wipe down na nakasanayan sa maraming traditional Pinoy car wash. Pangalawa, hindi rin lahat ng dumi ay kayang tanggalin ng wash cycle lamang. Kung normal road dirt, alikabok at city driving grime lang ang usapan, mukhang kaya naman ito. Pero kapag may natuyong putik, matagal ng bird droppings, insect stains o iba pang matitinding contaminants, posible pa rin mangailangan ng manual cleaning. Pangatlo, nawawala rin yung flexibility ng traditional car wash. Yung mga simpleng pasuyo na minsan ginagawa natin sa regular car wash, tulad ng pablower sa engine bay at palinis ng wiper blades. Mabilis ang sistema, kaya mas standardized din ang proseso. So, magkano ba talaga? Bago tayo pumunta sa verdict, eto muna yung presyo. 360 pesos. Oo, tama ang narinig mo. 360 piso para sa isang car wash. At honestly, nung una kong marinig yung presyo, napaisip din ako. Dahil halos doble ito ng regular na pinapakarwasyan ko. Kaya lalo kong sinuri kung ano ba talaga ang nakukuha mong kapalit sa dagdag na bayad. Final verdict, hindi ito car wash para sa lahat. Real talk, kung linis lang ang pagbabasehan natin, mahirapan akong sabihing sulit agad ang 360 pesos. Dahil may mga traditional car wash na mas mura at kaya ring magbigay ng respectable na resulta. Pero pagkatapos kong subukan, napagtanto ko na hindi naman talaga linis ang ibinebenta rito. Ang ibinebenta rito ay oras, convenience at consistency. Hindi ito detailing service, hindi ito showroom treatment, at hindi rin ito magic machine na kayang tanggalin ang lahat ng klase ng dumi. Pero kung busy kang tao at gusto mo lang ng malinis, maayos at predictable na maintenance wash, naiintindihan ko kung bakit may market para rito. At eto siguro ang pinakamahalagang takeaway ko. Automated ang branding, pero sa totoong buhay, semi-automated pa rin ito kapag kailangan. At sa tingin ko, hindi yun disadvantage. Yun ang reason kung bakit nakakakuha pa rin tayo ng maayos na output. Ngayon, ikaw naman, kung bibigyan ka ng choice, traditional hand car wash na mas mura pero mas matagal, o automated wash na mas mabilis pero mas mahal. Comment mo sa baba. At kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang practical car ownership content dito sa Chen Limited Life. Dito walang hype, walang drama, real world experience lang. See you sa next drive! Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Chen Limited Life YouTube channel. Follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!